January 15, 2016 nang lagdaan ni dating Pangulong Benigno Aquino III ang Republic Act 10742 o ang Sangguniang Kabataan Reform Law. Sa ilalim ng batas, itinaas sa 15 to 30 years old ang mga maaaring makaboto sa SK polls, habang ang mga maaaring kumandidato ay nasa 18 hanggang 24 na taong gulang na. Isa sa highlight ng nasabing batas, ang anti-political dynasty provision nito. Batay sa Section 10 ng RA 10742, hindi maaaring kumandidato sa SK polls ang kamag-anak ng isang elected national, regional, provincial o local official hanggang sa second degree of consanguinity or affinity. Halimbawa, kung senador ang lolo ng isang kabataan, bilang apo, hindi siya maaaring tumakbo sa SK elections. Hindi rin maaaring kumandidato ang anak ng isang gobernador o mayor sa kanilang lugar. Para sa grupong Legal Network for Truthful Elections o LENTE, kayang ipatupad ang nasabing regulasyon. Ayon kay Attorney Rona Ann Caritos, Executive Director ng LENTE, malinaw ang nakasaad sa anti-dynasty provision ng batas kaya hindi ito madaling mapaiikutan o questionin ng sino man. Ngunit ayon kay Caritos, dapat pa ring maging alisto ang COMELEC at ang ibang kandidato dahil tiyak na may magtatangka pa ring labagin ang batas na ito. Ayon naman sa COMELEC, isa ang pagpapatupad sa anti-political dynasty provision ng SK Reform Law sa masusing babantayan ng poll body ngayong darating na halalan. Doon sa Certificate of Candidacy, may ilalagay doon na kung ikaw ay tatakbo, kailangan mong i-represent or iwaran na wala kang kamag-anak up to the second degree of consanguinity. Sa October 3 hanggang October 5, itinakda ang pagsusumite ng Certificate of Candidacy para sa October 31 Barangay and Sangguniang Kabataan elections. Patuloy namang nananawagan ang COMELEC sa publiko na magparehistro na ng maaga at huwag nang hintayin ang deadline na July 30. Victor Cosare, UNTV News and Rescue, Quezon City.